Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Ang pag-uusapan natin mga kababayan ay ito pa ring mainit na usapin tungkol po dyan sa gentleman's deal ng dati tinyong presidente. Yung nagbo-birthday ngayon, no? Happy birthday sa kanya. O yun na lang po. Kasi sabi, who does it eh? Sabi ni Roque, who does it? Him. At yung pong sagot ng akbayan sa patutsada ng mga Duterte, naalala nyo, yung big brother ni Tamilmil came to the rescue. Na-i-vlog natin yan. Ha? At yung pong mga sinabi ng mga mambabatas tungkol dyan sa West Philippine Sea. At ito na po, sabi ko na lalabas na to Yung si Talakitok Roque may sinabi tungkol kay former President Joseph Estrada. O sabi ko, tiyak to. May sasabihin dito si Senator Jinggoy. Ayun na nga po. May nakita kong article. So babasahin natin sa inyo, ano? Pero bago po tayo magsimula, tayo po ay magbibigay pugay at pasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nagla-like at nagsishare ng ating mga videos. Ganon din po sa mga nagbi-video replay, sa nagsishare ng kanilang blessings through super thanks, super chat, super stickers during our video premieres. At ganun din po sa mga kasamahan natin dyan po sa ating video premiere. Ang dami nyo po, no? Pero to name the few, si Ate Marie Cris Hernandez, si Elora Liz, sa kanyang Mr. RNL, si Mr. Right and Left, si Ai Chang, Miyu, Kaluyal Wanabet na mga taga-Japan po, si Ate Mighty Baisa, si Mami B, si Rebecca Lagmay, si Twiller Wilfred, Maritel T, Priscilla Acepcion, si RN Tusen, si Samdi, Danny Reynado, si may bago ako si Ryan Lee, no, nandiyan po siya. Ninita Umali, Nilda Arceo, no, sino pa ba nakakalimutan natin, baka may magtampo, si Ate Carclea na magpapalit yun yan, no. At meron po tayong isang viewer na nagpapa-shoutout. Nabasa ko po sa comment si Miss Connie Rutledge. Pasensya na po kung mali po yung pronunciation, Miss Connie, no? Pero nabasa ko po yung comment ninyo na siya po ay nagpapa-shoutout. Again, shoutout, no? Salamat po sa pagsuporta sa ating channel kay Miss Connie Rutledge. Hindi ko po alam kung taga saan siya. At sa lahat po ng OFWs, kababayan ating mga Pilipino, no? Kung saan man panig kayo ng mundo, saludo po tayo sa inyo, sa ating military, saludo po at kay Pangulong Bongbong Marcos at First Lady. Suportado pa rin po kasi wala naman pong nagagawa pang mali, hindi naman pa nakakapagpalabas ng mga anumang mga ebidensya ng mga sinasabi nilang mga naghudas, nagpulburon, kung ano-ano pa po, no? O, yan po. Ang maganda naman po ang takbo pa, no? Kahit na marami pong mga bumabatikos, ewan ko, di ko maintindihan. So, ang uunahin natin mga kababayan ay ito pong ulat sa UNTV. Kasi meron pong isang mambabatas na gusto po talagang paimbestigahan. Itong who does it? Yung malaking sell out. Traidor, traidor, traidor! Mag-antay kayo! Pag nakabalik si Ace Barbers, nako, yari ang mga makapili. Oh, pero inuunahan na ni Castro sa... I think meron na siyang House Resolution Dito, panorin po natin itong ulat ng UNTV. UNTV, again, maraming salamat po. At bahala na po ang Diyos ang magbalik ng biyaya sa inyo, no? Okay, eto po mga kababayan. Magsagawa sana ng pagdinig ang Kongreso kahit na naka-break ang Kamara. Ito ang hiling ni House Deputy Minority Leader, ACT Teachers Party List Representative Franz Castro. Muling nanawagan ang Makabayan Bloc lawmakers sa liderato ng Kamara na magsagawa ng pagdinig kaugnay ng inihain itong House Resolution No. 1216. Patungkol ito sa sinasabing pangako umano ng Pilipinas na tatanggalin ang BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal gaya ng sinasabi ng China. Ayon kay Representative Castro, dapat ipatawag sa isang pagdinig si dating Presidential Spokesperson Harry Roque upang malaman kung ipinagkasundo nga ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang Ayungin Shoal at kung ano pa ang mga deal nito sa China.
Ito anya ang maaaring dahilan kaya hinaharas ng China ang Philippine vessel sa sarili nating exclusive economic zone kaya dapat maungkat ito. Ginawa ng mambabatas ang pahayag matapos kumpirmahin ng dating palace official na nagkaroon nga ng gentleman's agreement ang dating presidente sa Beijing patungkol sa pinagtatalo ng teritoryo. At bagaman hindi tratado o hindi nakasulat, nagkasunduan niya ang dalawang bansa sa pagpapanatili ng status quo sa Ayungin Shoal. Ibig sabihin, hindi magdadala ng repair supply sa BRP Sierra Madre at hindi rin magkakaroon ng ibayong improvement sa mga istrukturang itinayo ng China sa pinagtatalo ng teritoryo. Ang kasunduan nila, status quo. Walang gagalaw, walang maggagawa ng kahit anong improvements at walang magiging problema. So pagdating po sa Ayungin, ang usapan talaga dahil dito sa status quo agreement ng Pilipinas at ng China sa panahon ni dating Presidente Rodrigo Roa Duterte, tubig at pagkain lang ang dadalhin doon sa Sierra Madre. No? Pero ang reklamo ng mga China ngayon ay taliwas doon sa naging kasunduan nung nakaraan ay nagdadala sila ng mga repair equipment, no? Para nga ayusin daw yung Sierra Madre. Kaya ganyan ang naging reaksyon ng China. Subalit ayon kay Attorney Roque, ang kasunduang ito hindi na kinikilala ng humaliling Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kaya sa ngayon anya, mas agresibo na sa mga hakbang ito sa pinagtatalo ng teritoryo ang China. Siguro nagkamali sila na hindi naman pumapayag na ganun ang maging pulisiya ng PBBM. No? Pero sa tingin ko, ang realidad, kung talagang patuloy na magpapadala tayo ng mga construction materials at repair materials dyan sa BRP Sierra Madre, ganyan ang maging reaksyon ng China. Baka lalo pang maging agresibo. Itinanggi naman ni Attorney Roque na sa ilalim ng dating Administrasyong Duterte nangyari ang napaulat na pangako ng Pilipinas sa China na tatanggalin umano ang BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. So yan po no, mga kababayan. No? Dahil nga po dun sa sinabi ni Talakitok Harry Roque, dahil sa kanyang kadaldalan, no? Tulad po ng nasabi natin sa ating previous content, na alam ba yan ng Duterte Camp na nagsalita na siya tungkol dyan niya? Pinatulan niya yung sinabi ng Chinese official na meron ngang gentleman's agreement. Di ba? Kaya pala tamilmil ang mga Duterte kasi may mabubunyag at mabubunyag. Ang nangyari, sa katamilmilan nila, yung isa nilang kasamahan, Talakitok. Di ba? Bakit ko tinatawag na Talakitok? Ayun po kasi yung tawag sa amin noon yung mga magulang namin. Talakitok ka, sobra kang madaldal. Hindi ka naman pinakain ng pukengkeng ng baboy, bakit ang daldal mo? Sobra kang talakitok. Mga word noon Talipandas, mga ganun. Talipandas ka. Ano yung talipandas? Suwail. Di ba ganun? Oh. Yan si Roque, Talakitok. Yung mga Duterte, tamilmil. Oh. Siguro nananahimik na lang. Sabi, wag na nang siguro. Hindi nakipag-usap na naman tong si Roque. Hindi na makatiis. Ayun, inunahan na ang Duterte. Oh. Wala na. Booking sila. Diba? Sabi nga, sometimes, silence is golden para walang mabuko. Ano nangyari? Nabuko. Na talaga palang, who does it? Diba? Mga kababayan. Sabi nyo kasi, who does ang presidente namin gago ka Roque O ngayon, babalik natin. Who does it? It's him. And her. Diba? Bakit her? Tamilmil, o therefore, she does it too. Diba? Nanganganak naman pala yung si Judas. O ayun, nanganak ng babae, tamilmil pa. O pasensya naman kayo sa kakatawa ko dito Huwag na kayo magkomento dyan ng pati pagtawa ko, nininega ninyo. Kung ayaw nyo, di wag. Makakasar ka to. Itong mga to wala na lang kayong ma-content, pati pagtawa. Kasama po yan para hindi kayo mabore. No? Yan. O, kasama po dun sa sinabi ni Roque na yan, yung interview niya sa Politicus ko, na hindi naman daw sa panahon ni Who Does It, yung pinangakong tatanggalin daw ang BRP Sierra Madre. Nabanggit niya
panahon daw ni Pangulong, Erap Estrada. Come on. Ako, Ako, example lang. Ako na lang. May nilagay ako dyan. Ako ang naglagay. Kasi nabibisit ako, palagi kayong nandyan. Inaagawan nyo ako. Nasabi nyo sa inyo. Inilagay ko, nilagyan ko ng marka. Tapos ipapangako ko sa inyo na kayong mga buwisit, kayong mga agaw na ako pa ang magtatanggal doon. Unless otherwise, it is the court who decided that it is I who will remove it. Wala namang ganong court order. So, ibig ba sabihin, in analogy, in essence, ang gago ni Presidente Erap Estrada, na siya ang naglagay, siya ang nagpasadsad, tapos siya rin ang magtatanggal? Diba? Kayo nga, mag-isip nga kayo. Pwede mong ikaw ang magtanggal, provided that the court ordered it for you to remove it. Only court will ask you to remove it. Diba? Or somebody will remove it for you. Ba't ako tatanggalin yan? Ako nga naglagay I want to assert my rights and my sovereignty on that piece of whatever shawl. Tapos pagbibintangan nyo, ako ang magtatanggal? Diba? Roque. Then lang din naman sa kadaldalan mo. Kailangan talagang magpaliwanag sa Kongreso. Supreme Court, pwede bang i-repriman nyo yan? Yang abogado ninyo? Member ba yan ng kung anong asosasyon ng mga lawyer sa Pilipinas? No? Loose cannon po yan. Di ba? Meron bang ganong pwedeng isanksyon yung talakitok na yan? Biruin nyo, now, he is what? Accusing the former president? Joseph Estrada? Hindi naman po ako maka-Estrada. Wala po akong kinakampi ang presidente. Only my rockstar ninong. Sabi mo, talaga bang ninong mo si PBBM at ninang mo si FL Lisa? Hindi po. Bakit? Masama bang tumawag lang ng ninong? Libre naman tumawag ng ninong di ba? Ngayon, matutuwa ako kung sabi nila, sige, Tokis, okay lang yan, tawagin mo kami. Mabait ka naman. Ay, naku, tuwan-tuwa ako niyan pag nag-respond si Ninang Lisa. Sige na, Tokis, sige. Tulungan mo ang aking handsome husband, no? Sige, patuloy lang kayo sa pagsuporta sa gobyerno. Gagawin ko po yun. Provided na wala kayong gagawing kabalbalan. No? You and the President and the cabinets and the secretaries. Ayun po, mga kababayan, nadinig nyo, may tumawag. Pinapapick up sa akin yung burrito na in-order. Tuwing Webes po yan May mga nagbibenta ng mga burrito doon sa opisina ng misis ko. Burrito na naman. Wala pa yung ramen ni Aichang, no? Aichang, baka naman. Baka naman maniwala kayo mga kababayan. Ano po namin yung biroan po namin nila Aichang, wala pong katotohanan yun. Hindi ko nga binibigay sa kanila yung aking shipping address. Paano nila isi-ship? Joke lang po namin yun. Alam nyo naman, mga magkakaibigan, friends, no, sa social media. No, hindi po totoo yun. No? Pero kung totohanin ni Aichang, di happy si kuya niya, di ba? Ganun lang. Yan po. Nasaan ba tayo kanina, no? Nasaan ba yung nawala tuloy ako, no? Ayun. Kay former president, di ba? Sino naman ang mag-aano, di ba? Ay, hindi pa pala kay former President Estrada. Doon sa mga cabinet members ni Pangulong Bongbong Marcos o anumang ng gobyerno na may ginawang tiwali, babatikusin natin. Hindi naman po tayo magpapakabulag o papapakatuta na sinasabi nating ninong-ninang, hindi natin ilalabas, no? Boboljakin o susulplakin yung mga tiwali sa gobyernong ito. No? Hindi po tayo ganun kabayas. Dahil nga, hindi naman tayo bayaran ng mga politiko o ng gobyernong ito. Tulad ng mga sinasabi ng mga ilan-ilan dyan na wala nang alam sabihin kundi bayaran ka. Diba? Yan. Ito po, punta po tayo doon kay former President Estrada, tulad ng sinasabi ko. Bakit siya magpapatanggal? Gunggong ka din, Rocky. Patunayan mo na
Nung panahon ni Pangulong Erap Estrada yan. Sinabi na nga ni Senator Jinggoy sa mga inchekwa eh. Name names. Name names. Ang sabi lang ng mga inchek, ha? Ano ba ang sabi ng mga inchek, mga kababayan? Eto, papakita ko sa inyo itong quote card na ito. Ayan no. Beijing, Manila never honored its word to remove grounded warship in South China Sea. May nakipag-gentleman's agreement. Hindi legally binding. O sino? Ay sabi ni Roque nung panahon daw ni Pangulong Estrada. Ano sabi ng Beijing? Manila. O may presidente ba tayong Manila? Kung pepelosopuhin ko, Manila. Ayun ang pangalan na binigay. Gago pala kayo eh. Kung totoo yan, ha? Kung talagang gustong ilabas ng China na merong nagsabi sa kanila, may nakipag-gentleman's agreement sa kanila, may nakipaglawayan sa kanila, may nakipagtiaa sa kanila, ha? Sasabihin nila, hindi Manila. This person. Oh, sino? Bakit hindi mabanggit? Tama si Jinggoy, mga kababayan. Ha? Tama si Senator Jinggoy. Bakit hindi ninyo mabanggit? Bakit sinasabi nyong Manila? Oh, bakit? Country ba yung Manila? Ha? Di ba? Wala eh. So, sino ang duwag? Sila. Pare-pareho sila nito ni Who Does It. Ha? Duwag. Wala. Naamon nga kay ni Jinggoy eh. Dahil alam ni Jinggoy, hindi ang tatay niya dahil common sense. Tulad na sinasabi ko kanina. Bakit ako maglalagay dyan ng isang bagay na ako nga ang naglagay tapos ako rin ang magtanggal? Nilagay ko para sabihin kong akin yan. Para hindi maagaw pa ng iba. Oh, tapos ako magtanggal? I-accuse nyo ako? Gago. Oh, ngayon, nung narinig na naman po yan ni Senator Jinggoy, Senator Jinggoy, sininong na rin yan. Alam nyo, kung sakali lang tong si Senator Jinggoy tatakbo ng pagka-presidente at matibay ang kanyang sa West Philippine Sea, malamang. Baka lang, baka lang. Baka may chance. Hindi ko po sinasabi na. Baka lang may chance. Basta, yung mga sell-out sa China na mga kakandidato sa 2025, tandaan nyo, next year, may darating na national election, midterm election natin. Lahat ng mga kampo ni Digong, ha? Lahat ng mga kampo ni Digong, teka lang, mga kababayan, labas muna tayo dyan kay Senator Jinggoy. Ito po, may pinakita dito kasi sa Impact Leadership na nakita ko Ha? Yung mga kandidato ng yung mga senador, ha? Ayan po, Itong senador na to, Pulse Asia daw, survey, 2025 election. Nagsosurvey na sila. Ewan ko kung gaano ka-legit itong Pulse Asia na ito. No? Siyempre, ang number 1 dyan, si Idol, Erwin Tulfo. Yan yung idol ko na Tulfo, si Erwin. Siyempre, si Tito Soto. Believe na rin po ako dyan kay Tito Soto. Ha? Pero tingnan nyo, yung number 3 and 4. 80 na, gagawin nyo pang senador. Tanga na lang kayong boboto dyan. Itong Bongo, si Epal Tico. Ha? Diba? May mga banner pa siya dyan. Ingat po kayo. Nas nakalagay ang mukha niya. Naibalag natin yan. Ano yan? Diba? Duterte Minions. Number 5, Pia Cayetano. I don't know. Manny Pacquiao? Manny Pacquiao? Kayo? Sa palagay ninyo? Ha? Yung number 7 and 8, Chupi. Basura nyo yan, Inodoro, Isko Moreno, kayo na po mag-decide dyan, no? Si Ben Tulfo, I don't think papasok ng politika yan, si Idol Ben Tulfo, malabo yan. Bong Revilla, kakampi po ng Pangulo yan Kakampi ng Pangulo yan. Kumpare ni Ninong BBM yan. Ang sa akin, basta Duterte Minion, ibasura ninyo. No? Wala nga si Tolentino Bumagsak si Tolentino. Abi Binay. Pwede ba? Meron bang si Kung pwede nga si Marcoleta. Marcoleta, Duterte din yan. Yung mga bata dyan sa si Migs Nograles. David Suarez. Yung mga yan. O si Janet Garin. Pro-admin si Janet Garin. Alam ko Pero dilaw Di ba? Tatawa na naman ako. Naasar na naman sa akin yung mga kinaaasaran ng aking tawa.
Wala kayong pakialam. Di tumawa rin kayo, di ba? O yan, tingnan nyo maigi. Sino ang dapat nating mga ibasura dyan at sino lang ang karapat dapat na maging senador dyan? Sa akin, Erwin Tulfo at si Tito Soto. Yun lang. Si Isko, may reservation ako dyan. Kay Bong Revilla, may reservation din ako dyan. Kay Manny Pacquiao, may reservation ako. Pia Cayetano, yan. Yang 5, 6, 9, and 11, reservation yan. Pero yung 2, 3, 7, 8, yung 4 na yan, tapon nyo na yan. Isuwer nyo na yan. Ha? Sa bagay, malayo-layo pa. Wala pa, hindi natin alam kung sino talagang tatakbo. Pero, si Erwin Tulfo, sana naman. Sir, ano, kung tumakbo ka na rin presidente, sana, di ba? O balik po tayo kay Senator Jinggoy. Siyempre, nadinig niya yon. Poprotektahan niya yung legasya ng kanyang ama. Sino ba naman ang anak ang talipandas? Di ba? Anong sabi sa Inquirer? Senator Jinggoy on Roque's linking of ERAP to West Philippine Sea issue? Disappointing. Nga kasi naglabas na sila ng statement dati. Di ba? No, it's not my dad. Di ba? Kaya nga sabi niya, name names. Tagang mo niya. Walang pakundangan na sinabi ng Senator Jinggoy Estrada na name names. Senator Jinggoy Estrada on Thursday finds disappointing and utterly unacceptable the claims of a former palace official linking his father, former President Joseph Estrada, to the alleged deal involving the removal of BRP Sierra Madre from Ayungin Shoal. Ayan. Ito po ang sabi ni Roque. Kung meron pong ganyan, hindi po yan sa administrasyon ni Presidente Duterte. Ang privy lang ako doon sa mga kasunduan na pinasok ni Presidente Duterte. Pero kung hindi ako nagkakamali, kung hindi daw siya nagkakamali, ina-attribute naman nila yung kasunduan na yan sa administrasyon po ni Presidente Estrada. Maliwanag, di ba? Nadinig nyo rin yan. Senator Estrada disputed this claim, noting that even his father, then Defense Chief Orlando Mercado, denied that the former president entered into such an agreement. Quote, minsan ko nang pinanindigan sa isang privileged speech na walang kasunduan o pangakong binitawan ang aking ama, ang dating President Joseph Estrada, sa pagtanggal ng BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Ayan. Ito po, meron po dito yan. Yan lang ang sabi dito ng Inquirero. Jinggoy, there's no deal to remove BRP Sierra Madre during my father's tenure. It's disappointing, to say the least, and utterly unacceptable for former presidential spokesperson Harry Roque to make such baseless claims when he's not even privy to such information. Correct. Tama nga naman. Di ba? Nakakahiya ka, Roque. Sa sobrang talakitok mo, no? Lahat nadadamay. Ba't ka pa nag-utter ng ganang salita? Wala ka naman palang wala kang basis, wala kang alam. You cannot support your statement with factual evidence. Tapos gaganyan ka, siyempre aangal lang, maski na ako, aangal ako, for protektahan ko ang legacy ng aking ama, lalo na former president. Yung sabihin, traidor? Ang dating Pangulong Joseph Estrada? Hindi naman po. Maski na ganun-ganun si Joseph Estrada, alam natin na totoo siya ngayon. Between Joseph Estrada and Digong, who do you think is who does it? Who do you think is who does? Di yan. Si Joseph Estrada nga, siya nga ang nagsadsad niyan noong 1999, tapos sasabihin nyo siya ang magtatanggal? Gonggong ba kayo? Pasalamat tayo kay former President Joseph Estrada dahil nanindigan siya tulad ng Pangulong Bongbong Marcos. Tapos binabaliktad ninyo para lang mapaganda nyo ang imahan nitong traidor na ito? Itong Prime Minister ni Baal? Gago pala kayo Talagang kamura-mura kayo, nakaka-high blood kayo. Ako po, wala po akong dyan ni Pangulong Estrada, no? Kailan ba siya naging Pangulo? Kailan ba naging Pangulong... Ninong Jinggoy, kailan ba naging Pangulo ang iyong tatay? Baka wala na ako sa Pilipinas nun, no? Kasi po ako ala po akong pakialam nun dati sa yung politics sa atin kasi busy po ako. Biruin nyo 7 days ako nagtatrabaho. Dami kong part-time noon. Aminin ko sa inyo.
sagana po ako sa trabaho noon, hindi ako nawawalan ng trabaho, no? Busy ang utak ko kaya wala akong time manood ng mga wala pang Dabarkads. Pinanonood ko noon World Tonight. Yung babae sa GMA, si Palma, yun, mga Inglesera. Yun ang napapanood ko na kasi gabi na ako umuwi. Late na kami umuwi ng misis ko. Misis ko, pharmacist Diyan po, sa mga store diyan. Licensed pharmacist ang misis ko diyan. Dito rin, Kaya gabi na kami na uwi, wala na kaming chance yung makapanood pa ng mga noontime shows na yan. Busy kami. Hindi ko alam kung kailan naging presidente si Joseph Estrada. Pasensya naman po nung Jinggoy pasensya naman. Pero I am with you on this one. Name names, Harry Roque. Pero hindi ka nga privy. Ang privy mo lang kay Duterte. Bakit ka nandadamay? Di ba? You better shut your mouth. No? Huwag kang mandamay. Sa kang gunggong. Sino ngayon ang Judas? Tapos sasabihin mo, Judas ang aming presidente? Ha, Roque? Bastos kay. Hindi porket abogado ka, ganyan ka. No? Pumwesto ka, Roque. Know your place, Roque. Ngayon, yari ka dito. Dapat ipatawag ka talaga. Dapat talaga kausapin ka ni Jinggoy. Harapin mo si Jinggoy. No? Sabihin mo kay Jinggoy, sino? Sino ang kausap ni dating Pangulong Joseph Estrada sa Chekwa? Sabi lang nung Chekwa, Manila Tapos ikaw sabi mo, panahon ni dating Pangulong Estrada? Aalmahan ka talaga. Hindi pa nga nagsasalita dyan si JB. Sinabi rin ni JB yan noon. Nag-ano rin si JB, hindi po ang tatay ko. Sige nga. Sampalin nyo nga yan. Hirap nyo nga kay Glenn Chong yang si Roque. At nang masampal ng mag-asawang sampal, may kasapang batok. Diba? Parang po maalog ang utak yan, tumahimik. Sobrang talakitok No? Kami nung bata kami, pa sobrang ang talakitok. Out of line ka na makakatikim ka na Ito po sabi ni Ninong Jinggoy as I pointed out in my privileged speech last August, how it is possible that there was a period of relative peace in the West Philippine Sea during the nine-year Arroyo administration. The administration that succeeded my father was conspicuously silent and did not take any steps to claim our territorial rights concerning the West Philippine Sea. Correct! Ako ngayon mga kababayan napaiisip ako Di ba sabi nila, pinatanggal nila, kinuditan nila si Pangulong Joseph Estrada kasi daw po sa weteng-weteng. Mukha ngayon, di ako naniniwala na Kasi nung nandun ako sa Pilipinas, yung mother ko nagwe-weteng, tatay ko nagwe-weteng, illegal ang weteng talaga nun. Ako din, pumupunta ako sa bulahan ng weteng. There are so many times na ang mother ko nahuli. Pinunta diyan sa San Fernando, Pampanga, din siya dinanadala. Nahuli sila, yung evening na bola ng weteng, kasi ang bola niyan, tanghali at gabi. Kita ko yung paano binobolan, paano nire-rebus yan. Hindi nga lang ako nagpatay ng weteng. Ayaw ng parents ko, bata pa Ganun. Minor ka, wag ka. Ako na lang, kami lang nanay. Pati ending yan, basta may ganun, mahirap kami. Pero magagalang naman po kami, marespetado, maski na mahirap kami. Bakit nga nantahimik si Gloria? Diba? Kinuditan nyo si Estrada, pero alam ko hindi weteng Baka, ako mag-i-insinuate na rin ako sa inyo, magnanaratiba. Baka may kinalaman ng Chekwa dahil sinadsad ni dating Pangulong Estrada ang BRP dyan sa Ayungin. Ginamit lang si Arroyo. Ninaratiba si Joseph Estrada na weteng. Ginawa ng kwento, weteng. Yung pala, hindi yun ang talaga. Nasa likod niya, mga Chekwa. Dahil gusto niya tanggalin yung BRP Sierra Madre. Ang tanong, ba't di tinanggal ni Arroyo? Pero tahimik. May nagbalita po sa akin, nagsabi sa akin ng kwento ng taga Palawan na ito palang si Gloria ay cuddler din ng Chekwa. Pareho sila ni Digong. Cuddler sila ni Chekwa. Tingnan nyo yung mga mga companies niyan, yung pinasukan ni Arroyo, pati yung oil drilling between China, Vietnam, and Philippines na binasura ng Supreme Court. Illegal sa ating konstitusyon. Ano pa yung mga dealings na pinasok ni Gloria, Bakit naging sobrang malakas dyan ang China sa West Philippine Sea?
Kumbaga, ito pala ang dalawang mga sell-out. Tatay-tahimik si Aling Maliit. Oh, credit naman po doon sa nagsabing siya ay si Aling Maliit. Hindi po natin inaangkin yung word na yan. Ipapatent nyo na lang yan. Para sa akin, Tamilmil. Sa akin, Tamilmil. Talakitok, talipandas, lahat ng tea. Yung mga mahilig sa tea. Ayan. Ha? Kita nyo? Yung dalawa. Ngayon sila magkakampi, di ba? Oh. Ang dami niyan. Meron nga akong kaibigan sa Palawan na sabi niya, tingnan ko kung ma-recover ko pa yung mga files na yan. Birahin natin. Ay, totoo naman. Bakit nga naman tahimik si Gloria? Di ba? Oh, di ba sabi ni Ninong Jinggoy? Di ba Nong Jinggoy? Oh, hindi rin alam ni Senator Jinggoy na ninong ko siya. Pero kung makakaabot kay Senator, sige, paglaban mo, taguyod mo ang legasiya ng iyong ama. Alam ko, hindi traidor ang Pangulong Estrada. Bahala kayo sa buhay nyo. Senator Estrada, meanwhile, lauded the administration of President Marcos Jr. for taking concrete actions in the West Philippine Sea. Boom! O, yan ha. Oy, Tamilmil, Sara Duterte. Yung ninong kong si Jingo Estrada. Dami ko ng ninong, mga kababayan. Ha? Tingnan mo. At least yan, nagsabi he lauded. Meaning nag-a-agree siya. Bino-voice out niya kung ano man yung sinasabi ng aking ninong PBBM sa West Philippine Sea. Pero si Tamilmil, patuloy na Tamilmil. Patuloy na Pepe. Patuloy po siyang ganito. Tingnan nyo po yan, mga kababayan. Tingnan nyo. Brain part. Baka wala siyang brain. Baka doon sa portion ng kanyang utak, di ba marami tayong glands dyan? Pituitary glands, ganitong glands, no? Baka yung pituitary glands niya, hindi nagsisend ng signal pagdating sa West Philippine Sea. Parang walang radar. Parang dead zone. Di ba naka-encounter na kayo nun, yung dead zone, na sinasabi nila na, dead spot. Dead zone to. Dead zone. Bobo. Dead spot. Sorry naman. Sorry na. Ang tatalino nyo kasi. Dead spot. No? Yung bang cell site, wala kang cell site, kaya, nag-drop call. Ganon ang utak ni Tamilmil pagdating sa West Philippine Sea. Dead spot. Di ba kayo? Tawag nyo yung jowa nyo. No? Maya biglang, hello? Saan ka? Na-drop call. Tingin mo, dead spot. Walang cell tower, hindi inabot. Ganyan po si Tamilmil. Ha? Pagdating sa West Philippine Sea, lagi siyang nasa dead spot. O sige, dead zone na lang. Di ba? Yun! Kita mo yan, no? Si Jinggoy lauded the administration of PBBM for taking a concrete actions. Ha? Di ba? Sabi niya, amid all this pronouncement, it's praiseworthy that the Marcos administration is taking concrete actions to protect our sovereign rights and territorial integrity. Any efforts made to address this ongoing and escalating aggression by China should be supported and encouraged. Kaboom! Bakit hindi yan masabi nito? Bakit? Maliwanag po mga kababayan na ito, aantayan niya pang maging presidente siya bago siya magsalita? Di F her, di ba? Hindi siya nararapat. Bakit ito? Hoy, ikaw pulong, bakit ito? Senator, si Jingo Estrada, hindi presidente. Pero, bino-voice out niya kung ano man yung stand ng Pangulo. Di ba? Kailangan ba maging presidente ni Jingoy bago niya sabihin ito? Hindi. Mahiya naman kayo. Kayong mga Duterte, sinasabi niyong ang tatapang ninyo, maka-Pilipino kayo, maka-Pilipinas kayo, pahalik-halik pang tatay mo sa watawat ng Pilipinas, pero ang totoo, who does it? Di ba? Ni isang single statement ng kapatid mong BP na sinasabi niyong hindi mandato? Who cares? Bakit mandato rin ba ng Senado na mag-voice out about this? Hindi, ang tawag dyan is to support. Suporta.
Kailangan bang isulat pa? Nandun naman, di ba? Support the administration of the president. Ba't hindi niya kayang i-voice out? Kasi, no? Kasi nabusalan siya. Kontrolado siya. She is just a puppet. Yung ganong string, oh. Yung video nga, nung nakita ko, ito banggitin ko na, nasa FB page ni Kakopi. Hanapin nyo doon. Merong speech si Duterte sa mga sundalo. At sinabi niya, pinagbawalan siya ng China, sinabi sa kanya na pigilan yung anak mo sa kakasalita about sa West Philippine Sea. Kaya si Sara ay isang puppet, walang sariling utak. Diba? Ano pa sabi ni Jinggoy? We must remain firm and united in defending our sovereignty and in safeguarding our maritime territories for the benefit of present and future generations. Agree, sir. No, agree. Yan, ninong ko yan. Basta matapang, ninong ko. Pero pag yung duwag, wala. Basura. Di ba? Mga kababayan, ganun yan. Kala nyo kayong mga DDS kayo kala nyo, kayo lang ang marunong mangbaboy. Wala kayong tigil kaya hindi rin kami titigil. Di ba? O ano sinabi naman ni Bato? Ito si Bato, nako, mukhang mga kababayan. Nong Jinggoy, saludo labas na tayo kay Nong Jinggoy. Dito tayo kay Bato, mga kababayan. Mukhang merong sumisip-sip. May sumisip-sip sa atin, mga kababayan. Nakita nyo, pinakita ko sa inyo yung larawan, di ba? Yung basketball game between Philippines and China, yung naka West Philippine Sea pa daw sila. Saka kasama si Joel Villanueva doon. Ngayon, itong dalawa na ito, nagbigay ng statement. Unahin muna natin yung statement ni Joel Villanueva. Ayan This latest incident, as well as other aggressions of China towards our countrymen, is totally inhumane, illegal, and barbaric. Let us take to heart the words of our national anthem. Okay, yun na. Yan. Atin ang West Philippine Sea. Ay, yan. Ganyan. Pag nagsasalita ng ganyan, acceptable sa akin yan. No? At least alam natin yung posisyon nila. Hindi tulad nito, once again, eto, si Puppet. Puppet na, tamilmil pa. Di ba? Si Bato. Umepal na din. Pero, wala tayong magagawa Di ba? As long as they are with us, standing with us in the West Philippine Sea, it's about time. We have to unite. Yung talagang ayaw lang, yung talagang ayaw lang, pwede ba? Iharap nyo na kay Glenn Chong lahat yan. Di ba? Yung mga maaasar na naman sa tawa ko, bahala kayo sa buhay nyo. Honestly, ako'y punong-puno na. Kagaya ng ibang Pilipino na punong-puno na. Anong dapat natin gawin dyan? Gusto ko nang makipaggera, pero hindi naman pwedeng gera. War is not an option. Okay. Tama naman, hindi naman option ang gera. No? Ang sa atin lang is to assert. No? Huwag tayong gaguhin ng mga tsekwa. Diba? Masama ba yung i-assert natin ng ating karapatan? Hindi. Diba? Ayun lang ang sabi ni De La Rosa sa Inquirer. De La Rosa mauls war with China but holds back. Hindi naman natin kaya. Senator Bato, huwag ka magsalita ng ganyan. baka ma-twist na naman yan. Mapapasama ka na naman. Hindi po natin gusto ng gera. Ang gera ay costly. War is deadly. It will destroy everything. Lalo-lalo ngayon sa advancement ng mga war materials. No. As long as we can do something else aside from this sinasabi mong gera. No, tulad ng diplomasya, pakikipag-usap, continuous dialogue. And tayo, nag-a-agree tayo, susunod tayo sa batas. Masunurin sa batas ang Pinoy, lalo na pag nasa ibang bansa. Pero pag nasa sariling bansa, mga lawless. Di ba tama mali? Pero Senator Bato, tayo ang may pinanghahawakang 2016. Arbitral law rin. Alam po yan ng international communities. Ang dami pong sumusuporta sa atin. Naipakita na po natin yan. Ang China wala. Sino kakampi nila? It's only them. Okay? So,
Huwag mo sabing may gera, hindi. Hindi natin na-advocate ang gera. No. No? Diba? Humanap kayo ng paraan. Humanap kayo ng paraan para sunurin ng China yung 2016. Pero kung ayaw nila, then we have to come to an agreement. Anong magandang agreement na magiging fair in both sides? Hindi tulad nito. Tingnan nyo, ulitin ko to. Ibibigay kong naratiba sa inyo. Sinasabi nila, hindi daw nila sinabing kanila ang buong South China Sea. Pero this picture doesn't lie. Di ba contracting? Di ba? Lying lang, like Pinocchio. Oh, kung sino man yung nagsabi nung baka si Wang Wenbin ang tangos ng ilong niya. Hindi na siya magparitoke pa. Tangos na. Tingnan nyo yung picture. Di ba? Tingnan nyo yung line nila. Halos ikis-kis na sa Palawan at Zambales. Tapos kunin pa nila yung nasa baba. Eh di ba buong South China Sea yan? Eh yung itaas niyan, East China Sea. Taiwan na yan, saka Japan eh. Contested din sila sa East China Sea. Tapos sasabihin nung isang official nila na, we did not claim that we own the whole South China Sea. Wah! Are you that freaking stupid? Di ba? Mga kababayan. Nakakabanas lang. Oh. Okay? Yun lang ang ano kay Senator Bato. Mukhang something fishy. Pasensya naman po, Senator Bato. No? Eh kasi re-electionist siya eh. Di ba? Tulad nung sabi ni Panelo kay Senatora Tambalina. Lahat ng issue yan. Sasakyan niya. Para makapag-ingay siya. O ito, hot topic ang West Philippine Sea. Si Joel Villanueva, hindi naman re-electionist yan eh. Si Bato lang. Dun sa Pulse Asia, nandun siya. Top 7 siya, di ba? Wala si Tolentino, drop. I-drop nyo na rin yan si Bongo. Wala yan. Tuta na Duterte yan. Epal Tico. Hanapin ko dito yung mga pinag-e-epalan niya. Napakita ko na yung isa eh. Yung sa Semana Santa. Ingat po kayo lahat. O, meron pa isa. Nakita ko sa FB. Nang show pa. Laki-laki ng mukha niya. O, sino pang senator dyan? Ang nagsabi dyan. O, ito. Siyempre, akbayan to eh. Si Senator Hontiveros, ano sabi niya? I am enraged at how China's water cannon relentlessly attack our Filipino personnel. Kung may hindi pa magagalit dito, baka hindi na sila Pilipino? To China, you should be ashamed. Stop behaving like a criminal. Have some decency. It's not too late to act like a dignified country. Correct. Ganyan ba ang gustong ipakita ng China sa mga Southeast Asia o sa Asian countries? Di ba dapat nagtutulungan tayo eh? Dapat fair lahat eh. Hindi. Kasi ang feeling ng China, malaking bansa siya, malakas ang military niya, malakas ang economy niya. Hindi naman dapat. Hindi mo ba alam na pag ang maliliit nagsama-sama, naging malaki at malakas? Ganyan eh. Ang tingin sa atin ng China, kabuti lang tayo na kanilang itrampol. Diba? Hindi tayo David. Wala nga tayong gamit eh. Oh. Yan. Tingnan nyo, mga kababayan. Mapa-congressman? Kasi Sinong Martin, sabi niya, ang Kongreso, susuportahan namin ng Coast Guard. Ang AFP modernization, bibigyan namin ng pondo yan. That's the sentiment of the lower house. O yung mga senador na yan. Ewan ko lang kay Bato, kasi baka pa-epal lang yan. Lalong-lalo na yung sinabi ni Jinggoy, kay Nong Jinggoy. Nong, baka naman isang shoutout lang dyan. Di ba? Nong Jinggoy, ano kayo masasabi ng kapatid mo? Si JB. JB, happy birthday daw Duterte. Who does it? Duterte. Di ba? Alam nyo na. Hindi naman re-electionist yan si JB. No? Di ba, mga kababayan? Bakit yung mga mambabatas? Hindi presidente yan. Pero nakakapagbigay sila ng statement of condemning the violent action of the Chinese Coast Guard and the Chinese militia vessels. Pero si Tamil Mil, nananatiling Tamil Mil. Bakit? She is a puppet. Meron po siyang string, pinagagalaw lang siya. Hindi niya mandato yan. DepEd Secretary siya. DepEd Secretary ka nga, dapat tulungan mo mag-disseminate ng information ng ating gobyerno about the West Philippine Sea. Wala. Puro lang kuda ng budget. Wala. Dami pang nakitang kabalbalan ni Win Gatchalian. Tapos binigyan pa sila ng DBM ng mga bilyon-bilyong pera. Pero wala.
Purdoy pa rin, purdoy, mga kababayan. Last article natin. Ito po, bumalik ang Akbayang Party List doon sa sinabi nung kanyang kapatid. Saka doon sa mga minions nila na kailangan daw muna, presidente muna si Tamil Mil bago magsalita diyan sa China. Gago, no? Akbayan hits back. Sara need not be president to speak versus China. Correct. Ako nga. Diba? Simpleng vlogger lang. Ni hindi pa nga maka 27,000 subscriber. Gawin nyo ng 27. Ang goal natin ngayon, 30K. Yan. Pero nagsasalita ako. Then, ako, I am a Filipino. West Philippine Sea is ours. Bayang Magiliw. Diba? Bayang Magiliw. Perlas ng Silanganan. Diba? Tama ako. Perlas ng Silanganan. Pearl of the Orient. Bakit naisulat yan? Sino bang nagsulat nun? Nakalimutan ko na, pasensya na po. No? Doon pa lang, sa unang stanza, Perlas ng Silanganan, alam na ng ating mga ninuno na ang bansang Pilipinas ay Perlas ng Silanganan, Pearl of the Orient. Mayaman sa mayaman tayo, kaya yan ang gustong nakawin ng mga Tsekwa. Hindi ba naintindihan yan ng mga Duterte? Naintindihan ni Digong kasi 'di ba doon sa speech niya? 'Di ba? 60-40. Steak daw, steak. Naku, ang sarap namang steak niyan. Ano ba 'yan, ha? Anong klaseng steak 'yan? Vice President Sara Duterte doesn't have to be a president of the country for her to call out China's intrusive actions. Yun lang intrusive actions lang hindi mo ma-call out. Wala. Tamilmil talaga yung dila niya, nakain niya. Actions over the West Philippine Sea. Ayun po ang sabi ng grupong Akbayan. Ito. Sinasagot niya yung sinabi ni Pulong Duterte, si Mr. 51B. Perhaps the congressman needs a reminder. BP Sara doesn't need to become the president and chief architect of our foreign policy or even demonize China to show solidarity with our frontliners and fisher folk in the West Philippine Sea. All that is required is a modicum of empathy and a pitch of moral backbone, qualities one might hope for from the second highest leader in the country. Correct. So therefore, walang empathy, walang apathy ang inyong tamilmil na BP Sara Duterte. Diba? Yung empathy, no, hindi ka naaawa. Wala ka nararamdamang awa, yung apathy naman. Diba? I-research nyo kung ano ibig sabihin. Ikaw Pulong, ano ibig sabihin ng empathy and apathy. Baka wala ka ring humanity. Diba? Hindi mo kinakailangan na maging presidente muna. Kasi daw wala sa mandato niya na i-demonize. Hindi naman natin sinasabing i-demonize mo eh. So ibig sabihin, si Villanueva, si Hontiveros, si Bato, nakakampi ninyo. Hindi ko alam kung anong motibo niyan. Si Jinggoy, at yung iba pang mga mambabatas na nagsasalita against this intrusive, violent actions of these Chinese Coast Guard and militia vessels of them sa ating mga RORI mission, sa ating mga mangingisda, ay demonizing them? Actually, it's them who are demonizing themselves. Diba, pinapakita lang nila sa buong mundo kung gaano sila kademonyo. Pero yung magsalita ng you are just, bibigay ka ng statement na dinideplore mo, hindi ka tanggap-tanggap sa'yo, demonizing na? Ganun ka ba? Gago. Diba? Wala Vocal siya, sakit na saan. Diba? Pinagtatanggol niya si Kibuloy, ang SMNI. Yung mga suspect pang pinagtatanggol mo pero yung mga biktima, Diba? So ano ka? Wala kang empathy sa mga biktima? Mas may empathy ka pa sa mga suspect? Sa mga alleged criminal? Ganyan po ang inyong future president? Di F her. Dito pa lang pinapakita niya na hindi siya magaling na leader. Aantayin mo pa? Dili-dali ka? Wala. Tingnan natin kung mag-file yan sa 2028 ng candidacy. Wala na. Nasabi ko pa lang, baka bumalik ta dito. Hindi ko lang po kasi masabi kasi ako po'y natatapalan. Wala. There's no other reason. Huwag nyo nang tanggapin yung rason niya kung bakit di siya makapagsalita sa West Philippine Sea issues. Or any other issues that she is siding with the alleged criminals or suspect.
Wala siyang pagpapahalaga. Yung nalang mangingisda sa Zambales na may hawak-hawak pang pamalo yung Coast Guard ng China. Kapwa Pilipino mo yun. Ha? O baka naman hindi taga Mindanao. Taga Zambales lang, kababayan ko. Kaya hindi nyo masabing, oy, kawawa ka naman. Diba? Wala eh. Pero isipin nyo, kung Mindanaoan yun, papaluin ng China, anong gagawin niya? Diba? Hindi ba yan yung mga taga Luzon dyan? Mga imperialist yan. Diba? Ang ginagawa nyo, you are dividing the country. Magunggong kayo eh. Sell out talaga kayo. Kaya yung political capital nito, mga kababayan, dito pa lang pinapakita na. Tanga na lang ang boboto dyan sa mga yan. Yung mga Duterte at mga kandidato nila. Mga sell out po yan sa China. Nakita nyo? Yung mga kaalyado nila nagtalunan na. Saan? Kay Speaker Martin. Sa partido nila. Kasi alam nila, it's a sinking boat. Nakakahiya po kayo. Oh, ito pa ang sabi dito, kinall out nila ha. Ito, punta lang tayo dito sa baba. It's hilariously predictable that Representative Duterte, usually tight-lipped on anything remotely relevant, suddenly discovers the power of speech to defend her sister. And her deepening silence amid China's escalating violence against Filipino in the West Philippine Seas. Tama. We find his carefully curated outrage amusing, which appears to be exclusively for the protection of the interests of his family and China. It's like watching a silent movie with a laugh track, comically hypocritical and painfully revealing. Correct, tama naman. Kasi interest lang ng Duterte ang pinangangalagaan nila, hindi po ang interest ng sambayan ng Pilipino. Interest lang nila. Kasi bakit? Baka pag nagsalita si Tamilmil against these violent actions of Chinese to our fellow Filipinos and our sovereignty in West Philippine Sea, maglayasan ang mga Chekwa sa Davao. Yan ang sabi eh. Doon sa video nung tatay niya, sinasabi ko sa inyo, nandun po yan sa FB page ni Kakopi. Na ito daw si Tamilmil dati, gusto nang lumusob dyan sa Pag-asa Island kasi daw sabi niya bakit daw nang aagaw ng lupang China. Nalaman ng mga inchik, tumawag daw po yung former ambassador ng China sa Pilipinas kay Digong. Sabi niya, pagbawalan mo ang anak mo, huwag niyang gawin yan. Therefore, ano ginawa ni Digong? Ayun, mas kinampihan niya yung inchik kaysa sa anak niya. Ngayon ang nangyari kay Sarah, bakit hindi niya magawa ngayon yon? Bakit hindi niya magawa? Baka may malaki siyang nakuwang benepisyo sa mga inchik. Kaya nga sabi nga nung akbayan, if that is only for their interest, dun sila magsasalita. Pero pag hindi na nila interest, hindi na sila magsalita. Ayun ba ang makabayan? Ayun ba magpamamahal sa mga kapwa Pilipino? Wala. Di F them. Diba? Sell out, self-serving, narcissistic family. Who does it? It's them. Kayo, mga kababayan, anong masasabi nyo? Diba? Tama lang. Mag-imbestiga sa lower house. Tama sinabi ni Jinggoy. Doon tayo sa mga mambabatas na nagsalita against the aggression. Violent action of Chinese. At ito nga, pinapaliwanag ng akbayan na kaya hindi sila nagsasalita to protect their own interest only. It's not the interest of the country. It's not the national interest. It's only about them. Kumbaga sa movie, it's all about the Benjamins. Ito naman, it's all about the Dutertes. Ano ang interest nila? Ganon. Ngayon, kitang-kita na, lantad na kayo. Kung may boboto pa sa inyo, yun yung mga tanga na mga naloko ninyo, nabudol ninyo. Hindi po kami. Okay? Kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below. And don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.